Okay, so welcome to our podcast. Podcast tayo guys. Kasama natin si Captain Barnard Padilla. Sir, isang taga saan ka nga sir? Tapos saan ka graduate sir? Sa Bulacan, ako nakatira ngayon. And then, graduate ako sa PMMA, PMMA. batch 91. Batch 91. Ilang years ako kayo ba? 35 years. 35 years? Ang tagal-tagal na sir. Tagal na. Opo. So actually sir, gusto ko lang magtanong ng mga tips para sa mga kabataan ngayon. Kasi, ayun, medyo famous po ako. So, sana po may mga good words ko po sa akin na Sir Barnard. Pag sumasampa sila ng barko, ano yung mga first time tips natin para sa mga youths. Iba kasi ang buhay sa barko di ba? So, tapos yung mga kabataan natin ngayon, iba yung kinalakihan nila ngayon kaysa dun sa kinalakihan. For example, ako 70s kami. So, masasabi ko na siguro mas mahirap yung buhay noon kaysa ngayon. So, yung resiliency ng mga kabataan ngayon, yung patience nila, baka hindi ganun siya kahaba. And then siguro nandun na rin sa expectations nila. Iba yung expectation nila dun sa reality and world. And of course, depende rin dun sa mga kasama nila mga tao sa barko. Ngayon kasi siyempre, di ba, Filipino, pag full crew, nandun kasi yung iba, naninigaw or kung ano, hindi natin ma-generalize naman kasi individually iba-iba yung tao. So may mga naninigaw, meron pa. Pero yung sa style ko naman, pag mga ganun, actually may napagalitan na nga akong mga senior kasi nga may, siyempre, kadete, okay, ginagano nila or kung ano. Sabi ko, nandito tayo sa barko, wala na tayo sa academy or wala na tayo sa school. So, hindi na, dito is work na. So, turuan na lang natin yung mga kadete. Siguro, asunod din mo paminsan-minsan, pero turuan natin sila na maging good officers in the future. Na i-mold natin sila, turuan natin. Siguro, hindi lahat ng kadete din na-absorb lahat ng pan. Opo. So, sa akin din, hindi rin masyadong mahaba pasensya ko. So, sa mga kadete, binibigyan ko sila ng instruction. Ito, ganyan. Siyempre, makikita mo sa kadete kung dedicated pa siya, nag-aaral pa siya, o hindi. So, kung nakita ko na porsigido siya, then mas inspired din ako na tuturuan siya. Or i-guide siya. It's give and take that. Pero kung halimbawa, nagbigay ako ng instruction sa mga kadete, concept pa lang bago lang sila sa barko, tapos makikita ko na pamaya siya. Imbis na sa weekends mag-aaral siya sa bridge, hindi ko siya nakikita, natutulog na lang siya. So, sa akin bilang master or chief mate, siyempre, mawawalan siya ng gana para mag-assist or magturo doon. So, nasa individual na. So willingness to learn pa rin. Ano kasi sir, may mga boss akong napaka-famous, yung mga mura-mura. Ano naman yung take mo doon sir sa pag, for example, murahin nga po yung bata, tapos minsan din po may mga lower ranks or junior officers na parang pinag-uusapan sila sa mess hall. Tapos for example, pinagalitan yung kapitan. Tapos, ayun, siya na yung topic sa concert, makadagin ng topic sa mess hall. Ano naman po yung pwede po sabihin sa mga Actually, yung pagagalitan ka is normal na naman. Normal yan sa barko. So, huwag kang masyadong, huwag mo masyadong dibdibin. Kasi, kung i-compare ko, kasi yung naging kadete ako, mga Indiano na yung kadete, mga senior ko. Buruin mo, second shift ko na yan. And then, dalawa lang kaming Pilipino doon. Ako, cadet, tapos agent cadet. And the rest, puro mga Indians na. So, imagine yung hardship namin doon. So, pero in-endure namin kasi ano ba ang purpose mo, bakit nandun ko sa barko? Para, firstly, para sa akin, ma-support ko yung family ko. So, nandun na yung determination, yung drive, tapos yung magtiis ka, di ba? So, kasi kung halimbawang didibdibin mo yun, mawawala ka na sa direction mo, di ba? Saka, yung mga nagbumura ako, hindi ako nagbumura eh. Pero napapasigaw ka minsan. Siyempre, depende doon sa situation. Na pag-mooring, tapos hindi na-comply doon sa safety procedures. Kasi tumataas yung pero never ako nagmura sa mga tao. Yung mga senior natin na nagmumura, hindi na natin mapipigilan yun. So, I guess, na i-take in mo na lang yun. And then, later on, pag sinasabi ko na kina-chief mate na
kung ano, observe mo ko or bilang kapitan and then the other captains na makikita mo. Kung ano yung makita mong good thing, then absorb mo siya. Tapos yung mga pangit, huwag mo na siyang i-carry on. Yan. And then, yun ang magiging parang basis mo pag ikaw ang naging kapitan na. Later on, madidevelop mo yung sarili mong identity. Basis dun sa mga good traits na nakita mo. Yes sir, no, para ma-break natin yung stigma sir. Ano, kasi iba, of course hindi naman tayo perfecto. Nasa human being, may mga time talaga tayo na we are asserting mga lapses natin o negativity. So sana dun pa lang, kung ano yung makita natin na maganda, yun lang yung baunin ng iba. And also, yung mga hindi, stop na doon para hindi na siya magiging cycle. Kasi parang ganun pa din yung sa industry natin sa parang cycle. Pero actually yung mga crew natin ngayon, mga ratings sa mga officers, malaki na ang improvement compared to before. Yes. Yung mga before kasi, di ba, yung mga ratings natin galing ng peer, galing ng fan na hindi sila educated, na inila na lang. So during my time na third mate ako, second mate, nakasama ko pa yung mga yun, yung mga old na mga seaman yun. Magulo talaga sa barko. Minsan, pagkatapos ng duty ko, third mate ako, second mate ako, pababa ako sa mess hall. Magulo yung mess hall. Si AB may dalang kutsilyo. Si Mayor naman may dalang kaldero. Akala mo may war doon. Pero eventually nawala rin yung mga, nag-retire na yung mga old seaman na yun. Lahat na ngayon ng mga seaman is graduate. Di ba yung mga kadete natin, lahat graduate, lahat nakapag-aral. So, in terms of that, gumanda na yung atmosphere sa barko. Kasi disiplinado na lahat eh. Ngayon, ang hindi lang natin mapat is yung mga old na seniors natin na andyan pa. Na sanay magbura o sanay na hindi gaw. As I said, yung paninigaw, normal na lang yan, normal na lang yan. Kasi wala naman taong kahit na santo, hindi makakasigaw, di ba? Oo. Lalo na pag yung situation calls for it. Yes sir. Kasi safety ang pa natin dyan. Operations natin, pakompleto lang natin sila. Na yung mga for example navigation, yung good passage natin sa mga oceans niya, i-deliver natin yung goods natin and then makakarga tayo. Yun lang naman ang basic na pag ng barko, di ba? Yes. So pagsampa ko sa barko, hindi ako nag-a-ask ng extra na requirements pa sa mga officers ko sa mga ratings. Ang unang-una ko sinasabi, let's just do our job. Kasi once na ginagawa natin lahat ng mga work natin, then the ship will smoothly completed yung mga operations nila. Kung halimbawa si Chief Cook, hindi ginagawa work, hindi nagluluto ng maayos, sa tingin mo ba, maayos yung mga tao? Hindi, syempre, di ba? Doon nag-umpisa yung gulot na. And yun nga. Okay, thank you sir. So ayun lang, si Captain Barner guys, may yakin to siya. Pero sa akin, nag-agree po siya. No? So, pero thank you, sir. sa mga cadets na ang una-una nyo isipin is, ano ba yung purpose nyo ba't nandun kayo sa barko? Kaya ko bang pagtiisan ito? Ano ba itong, kasi yung pag sinisigawan kami nung Boracay, reflection ba yun ng akin, ng sarili ko, o reflection ng taong So yun ang hindi reflection yun sa inyo. Yes. Siguro may pinapagawa sa kapitan, maikli lang yung pasensya niya or talagang yung maikli lang yung biyahe din, kailangan niya yun. So kaya siya nagkakagayon. Pero remember din na yung nakita kong post mo 2 months na siya. Okay. So within that 2 months dapat na-absorb na ng cadet yung mga dapat na gagawin sa kabisado niya. So kung within that 2 months hindi mo pa kabisado yun, there's something wrong from your side, from the cadet side. So it takes 2 to tango. So kailangan mag-isip din sila, hindi yung reklamo na reklamo. Or kung meron tayong reklamo dun sa barko, meron naman tayong nandun si chief mate, nandun si yung mga engineers na second engineer. So ask lang. Try to resolve yung issue dun sa barko. Pag hindi, then we can escalate sa opisina. Thank you sir. Thank you so much sir. Okay, thank you.